Good news mga batang Maynila. Isa sa mga pangunahing kailangan dito sa Manila ang Public Health Center. Kaya naman nagkaroon na dito ng groundbreaking para sa pag-improve nitong Piata Health Center sa Pandacan, Manila. Alam naman natin na karamihan sa issue sa mga health center dito ang pasilidad at non-operational. Tindahan ng mga gamit, mas mag-improve yung facilities. Pagpasok mo dito, di ba, kailangan may experience agad ditong world class serbisyo para sa gagawing health center. So, ngayon, pinunta ni Yorme at ito yung mga bagong features dito. Mas may improve at mas magiging maganda na. Renovation of Beata Health Center, guys. Ito yung i-renovate nila ngayon para sa gagawing groundbreaking, no? Ay makakuha tayo ng dekalidad na tao na pinamumunuan ng mga pagawaing bayan, pagpaplano, pati imbornal. Oh, pinaplano nito. Oh, ay makakakita rin tayo, no? But gusto ko lang pasalamatan yung ating mga konsehal. Totoo po yung sinasabi ni Vice Mayor. Habang ako'y nagbibigay ng landas, daan at direksyon kung saan tutungo at tutunguhin yung nilalaman ng kaban ng bayan, ang lungsod ng Maynila, kailangan ko pong maipadaan sa kanila at bagay naman na lagi nila sinusuportahan. Kaya po, di ba, naalala nyo nung nandito, tumayo rin ako rito, hinihingi ko sa inyo, dapat Yorme's choice tayo para mas mabilis ang trabaho. Pinakinggan nyo ko, kita ninyo mabilis. Would you imagine, matagal nyo na hindi ginagamit yan as health center. Nagpunta lang ako ilang buwan pa lamang nakakalipas. O ngayon, gagawin na natin makabagong health center dito sa inyo. Ayan o, si Kusial Elmer pa. Wala ka tumayo ka Elmer. Pinakapogi ng taga-Pandacan. O ano, puro taga-Pandacan itong dalawang to. Si Elmer, taga-Pandacan. Kahilom na ito, ha? Kahilom. O, ito si Castañeda. O, ito, dito, tayo ka, Voltaire. O. May tubig. So ito yung lumang kwan, guys, sa Beata Health Center. I-renovate nila. Mukhang madadali ko ng June, pero mas malaki yun. Mukhang ahead kami. Ayaw ko ng yung state para may expectations na ang delivery. Pero nung binisita ko isang araw, lahat ng major infrastructure fixed na. So puro superficial na, yung interior na. Kasi So ito yung existing kwan kamay Beata Health Center. So ito na yung i-renovate nila dito. Records area niya. Maraming ayusin. Alright guys, magandang umaga. Nandito na tayo ngayon sa Pandacan, Manila. Barangay 837. Particularly dito sa Road 3. So kakatapos lang nitong groundbreaking. Ito yung para sa renovation ng Beata Health Center. So priority ni Yorme dito itong health center kabayan sa Manila para mas maayos yung serbisyo at maganda yung pasilidad.
So, ito yung Beata Health Center, ito yung project features niya, ito yung finished product pag natapos. So, natapos ng kanina. Nga ba yun, no? Project features. So, paganda ng mga health center dito sa Manila, no? May dental room na, may waiting area, lobby reception. So, ito yung kanya. Oh, di ba? Ang ganda labas, oh. Modern na modern. Ito yung kailangan dito, yung mga dental room, no? Kasi maraming pa dyan, nag-aabang. Ito na yung health center, kabayan, no? Ayan. So, nag-groundbreaking na sila dito. So, ito yung system, guys. Talagang chinek ni Yorme, maraming ayusin, no? Lalo na yung loob niya dito, ilabas. I-improve yan. Alright. So, maraming mga kinabang nito, Pandakan, Manila. Puro kang plato, residential area. Certeza Street. Ito lang yung Manila Health Department nila. Yung tatay nito, taga-Pandakan. Although, taga-Pandakan na, naglipat ng bahay eh. Binata naman si Paring Kaloy eh. Ito, doon sa may bandang boundary natin, sa Mandaluyong at saka Maynila. Pero yung tatay niya, sigurado ko, malapit na malapit sa puso niya ang taga-Pandakan. Taas ang kamay ng mga senior citizen. Ito, kasinidad nyo, si Lubiloso. Alam mo yan si Lu, sa totoo, masayang-masaya ako at proud ako sa kanya na bilang kasamahan kong artista at napakahirap pang maipaliwanag sa tao sapagkat mapapasin ninyo si Lu ang mga ginampanang karakter sa entablado, sa telebisyon at pelikula ay mga nakakatawang karakter. Pero sa totoo, deep inside him, I for one, and many also knows si Lubiloso seryosong naglilingkod sa taong bayan. Yan naman. Kaya parang si Lu simbolo alam niyo yung pag may ginagampanan kang karakter, nagbubuti ka. Kaya po mga artista, magaling gumanap ng isang karakter. Katulad namin, halal ng bayan. Dapat manalo tayo doon ng pampamas. Ibig sabihin, ginalingan natin sa ating karera. Tama, mali? Si Lu. At mga nanay, tatay ko, especially, ito, alam niyo, maraming health center. 44 health center. You know, it's very sad that yung nagbibigay sa inyo ng maayos at tumugon sa inyong pangangailangan sa kalusugan ay sila ring napapahamak sa kanilang pasilidad. Napakaraming napag-iwanan ng panahon at hindi na binigyan ng atensyon ng mga health center. Nakalulog mo. Meron kami sa Maynila, dito sa atin, pinakamagandang health center sa buong mundo. Kasi may waterfalls. Parang resort. Mamukat-mukat mo, buti na lamang, isa sa empleyado ng MHD, binigyan ako ng tip. Sabi niya, sir, bahan-bahan na po dito sa health center namin. Then I went, personally. Ito nakita ko po talaga, talog mo. Nung hinawak, ito po, walang exaggeration. Dito yung mga vlogger, nakita nila ito. Nung binuksan ko yung pintuan na CR, pagbukas ko, sumama yung buong pintong CR. Literal po. And yet, the irony of this, mga ngako kami, na mga
tagapamalan ng maayos at kalidad na serbisyong pangkalusugan. Tama mali? At yun, hindi lang dapat pangako, obligasyon namin. Tama mali? Kami mismo magkakasakit na sa pasilidad namin. Paano kami makapagbibigay ng maayos na serbisyong pangkalusugan? Kaya pagka nangyari na yun, hindi na ako lumigil. Lalo na ng mga oras na yun, walang-wala tayong tsape. Nga. Asing nga. Pero sa awa ng Diyos, within that same day, nakahanap ako ng pera na maisubi. At yun, malapit nang matapos. O yun po yung San Nicolas Health Center. Hindi na po kakabahan yung aking mga medical frontliners doon na yung, anong tawag doon sa Tagalog? Mold? Yung amag, hinihigop nila araw-araw. Wala na. Pati ang ospital ng Maynila, pagpapasensyahan nyo lang, in the coming days, isasara ko lang saglit yung bagong ospital ng Maynila, i-renovate ko. Kasi hindi na ako minentain nung umalis ako nangangadugyot na naman yung emergency room lang naman ang isasara ko. Pero mawaglit lang, saglit, 1 linggo lang. Brand new na ulit yun. Pati yung mga makabagong teknolohiya na what you call antimicrobial lining para sa emergency room. Better facility for our health workers, then better services for our community members. May sense? Tama ba? Mga nanay tatay ko, nandito. Di ba, naalala nyo, ang lagi niyong sinasabi sa aming mga bata, oy, ikaw huwag ka masyadong magagaling-galingan sa kapitbahay kung yung sarili mong tahanan hindi mo inaayos. Tama mali? Ang tawag doon, plastic, ano? Mas masakit magsalita yung matanda nung araw. Pakitang. Oo. Naalala ko yung nanay ko Kinukonyatan ako ng nanay ko. Sayang, ikaw, gayos ka sa loob ng bahay. Magwawalis ka sa labas. Kunwari palinis-linis ka. Nangadugyot naman to papag mo. Itong sahig natin, di mo bunutin. Di mo ba? Which makes sense. Kaya that's why I always wanted something for our medical frontliners so that we can also say, maayos tong pasilidad namin. Kasi maayos naman tong aming kalalagyan. Bukod doon, ay kahit pa paano po, unti-unti na natin nababawi ang mga supply. Hindi na himaspirin. Di ba pag wala pera, gagaling ka rin. Kaya pagka masakit ang buto-buto, yakap su. Pagka wala na talaga, kispirin na lang. But no, we will. Why? Pumanatag kayo. Maliit man, hirap man, ang kakayanan ng lungsod. Ano man ang meron dyan na nalalabi, natitira,